Hello everyone! Welcome po dito sa ating Bible Study Online. And of course, this is Solution with me. Ako po inyong makakasama at sasamahan ko po kayo mula ngayon hanggang mamaya. And my name is Laverne Ducot. Ako po inyong Bible Study leader for tonight. And of course, every Tuesday night. Yan. Dito po yan sa ating programa naghatid ng tugon sa ating bawat tanong. And since bagong linggo po ang ating haharapin, meron tayong bagong tanong na paghahanap ng tugon. At syempre pa, ang ating pong paghuhugutan na ating mga katanungan, tugon sa ating mga katanungan, ay walang iba kundi po ang mayamang salita na ating Panginoon. So, kaibigan, thank you so much for joining me tonight. At dalayan ko po na hindi lamang po kayo ang nanonood because ay meron kayong mga kasama mahal sa buhay o kaya naman kung kayo po ay hindi nyo sila katabi, hindi nyo sila kasama sa inyong mga tahanan na nanonood po sa ating gawain, paki-share po yung ating programa nang sa gayon ay sila man din po ay mapagpala sa ating mga pag-uusapan. Dito nga po yan sa ating Bible Study Online na Solution with Laverne Ducot. And if you are watching on Facebook or sa ating pong YouTube channel, please don't forget to like, follow, share, and subscribe. And kung kayo po ay nakatutok via our YouTube channel, please do not forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. Sama-sama po tayong matuto at mag-aral kahit man lang sa loob ng maraming minuto. Pero bago po yan, gusto mo na po salamatan ng atin pong buena manong awiting na pakinggan. Jesus, aking sandigan, mula po yan sa panulat ni Brother Joel Rayo na naghatid po sa atin sa oras na 31 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At syempre pa, yan po ay bahagi po na ating second album na ginagawa na ating mga kapatid sa Solution Worship. At ito po ay iniisa-isa na po namin at nang sa gayon ay makabuo po tayo ng 7 kanta. At speaking of Solution Worship, we would like to invite you come October 19. It's a Thursday at 7 p.m. Magkakaroon po ng Papuri 25 album launch. Yes, uulitin ko po. At ito po ay talaga namang kaabang-abang on October 19. That's a Thursday at 7 in the evening. Magkakaroon na po ng Papuri 25 album launch. At ito po ay gaganapin sa CCF Main. Diyan po yan sa may Tiendesita sa Pasig City. At kagalahan po namin at ipinagmamapuri namin sa Panginoon, ipinagpapasalamat po namin sa Diyos pamagitan ng kanyang biyaya na ang Solution Worship po ay kabilang sa mga awit that night, kasi isa po itong malakihang gawain, isang konsyerto na kung saan ay i-launch po ang 15 mga bagong awitin. At purihin po ang Panginoon dahil tayo po sa biyaya ng Diyos ay naatasan po ng FEBC Philippines. Of course, maraming salamat po sa Papuri Committee for giving me an opportunity to write a new song for Papuri 25. So, abangan nyo po yan sa mga biglang na-excite at gusto pong makapanood na ating Papuri 25 concert. Meron pong link ang FEBC Philippines Papuri Music Ministry. At doon po kayo magpaparehistro para makakuha po ng libreng ticket. Yes, this is for free. Libreng ticket po, pero you must register first para po may kaayusan tayo sa ating panonood ng album launch na ito on October 19, 2023 at 7 in the evening. Gaganapin po yan once again sa CCF Main sa may Tiendesitas, Pasig City. So makita-kita po tayo doon at syempre kasama po natin ang ating mga kabataang napakasipag na talaga namang umaawit sa Panginoon ng Solution Worship. Isa po sila sa mga mag-interpret ng awitin at kabilang po dyan ang ilan sa mga kompositor. Nandyan po of course sila Mr. Arnel Dipano, Mr. Junji Marcelo, Mr. Doji Simon, Mr. Sok Villanueva, Mr. Ricky Sanchez, Mr. Jonathan Manalo, ang Victory Worship at meron ba ako nakakaligtaan? Si Mr. Khalil Refuerzo, of course, at marami pang iba. So talagang full pack po itong konsyertong ito. At ito rin po ay bilang pagpapahayag na kagalahan ng FEBC Philippines dahil sila po ay nagdiriwang na kanilang ika-55 taon na anibersaryo ngayong taon. So kaibigan, please join us on Thursday, October 19 para po sa Papuri 25
launching concert. And tonight, maraming salamat po sa ating mga kaibigan kasama natin. Of course, binabati natin sina Sister Gigi Cristobal Mendoza, Leonila Bautista Buenafe, Sister Rosemary Casoco. Of course, ang butihing may bahay po na ating composer na ipinarinig po yung ating awitin kanina, si Sister Sally Rayo. Kumusta kay Brother Joel? Alam ko nasa kanila ng tahanan. At binabati rin po natin ang lahat ng mga kaibigan natin na kasama nitong Sunday. Thank you po for the invite ng mga kaibigan natin sa Gospel of Grace and Truth Christian Church dyan po sa Taytay Rizal. Of course, hindi ko na isa-isahin kasi talaga namang napakarami po nila at napakainit po ng kanilang pagtanggap po sa amin. At maraming salamat po for partnering with us at sa layunin po na lalo pong lumago ang bawat isa at umugat sa mayamang biyaya sa atin ng Panginoon. Of course, binabati po natin ang ating mga kaibigan na kasama sa gabing ito, si Sister Ruth Katakutan. Maraming salamat po for joining us tonight. At Sister Norma Vitales, ang masipag nating kaagapay mula sa Hong Kong. And nandito rin po sino pa ba? Hanapin natin mga kaibigan natin. Ay, si Pastor Miguel Chan. Kalma, kumusta po, Pastor? Hope to see you soon. Of course, sila Sister Andeng San Andres, Brother Alan, si Rohano, of course, nandiyan din si Brother Ricky at ang kanyang may bahay na talaga namang napakainit po na kanilang pagtanggap sa amin. Si Sister Maria Ellen Losito, thank you so much po. Si Sister Ana, Manalastas, na miss natin sayang. And we hope to see you soon kapag kami po ay muling napadako sa ating sambahan dyan sa Taytay. Salamat din kay Brother Bear na talaga namang nag-asikaso rin po sa atin at Brother Jason at Sister Nika Encarnacion at marami pang iba. Ipagpaumanhin niyo po kung meron po ako nakakaligtaan. Pero ang mahalaga ay sila po ay kasama natin na naglilingkod sa Panginoon. Muli po maraming salamat sa Grace, the Gospel of Grace and Truth Christian Church sa Taytay Rizal. And today, pag-uusapan natin, or I should say tonight, kasi gabi po dito sa Pilipinas. Kung kayo po ay nasa ibayong dagat at nanonood ngayon, iba man po yung timeline po ninyo dyan, but we thank you for joining us dahil hindi po nagiging sagabal yung oras, tayo po ay nagtatagpo dahil meron tayong one thing in common. Tayo po ay uhaw at naisan po natin mabusog sa salita ng Panginoon. Napakaganda po natin mga pag-uusapan at alam ko po ito po ay napapanahon. So ito po yung ating question for tonight na gusto ko po sana ay bigyan nyo po ng katugunan, magbigay kayo ng inyong mga saloobin, mga haka-haka marahil, ng inyong mga tugon sa ating katanungan. Ano kaya ang dahilan ng Panginoon at tila nadidelay siya sa kanyang mga pagkilos at aksyon? Ano sa palagay mo? So usapang delay po ito ating mga tatalakayin. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa. So ang atin pong message for tonight is entitled Reasons Why God Allows Delays. Mga dahilan kung bakit po hinahayaan ng Diyos na tila nadidelay po ang kanyang mga tugon at mga pag-aksyon. So, ito po yung napapanood dahil hindi naman natin may pagkakaila. Ako personally, nakakaranas po nito at marami rin pong katanungan before. At dalayan ko po na ito pong ating episode for tonight ay makatulong, magbigay po ng paglutas sa ating mga katanungan, sa ating mga isipan. O kung meron po kayong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya na dumaraan po at nagtatanong bakit ba tila sila po ay, sabi nila, biktima ng mga late na pag-aksyon ng Panginoon. So, alamin po natin ano ba talaga ang dahilan kung bakit po nararanasan ng mga anak ng Diyos ang mga delay sa pagtugon at aksyon ng Panginoon. So, tonight ay pag-uusapan natin po ito sa mensahe na once again, ito po yung message title natin, Reasons Why God Allows Delays. So, ano nga po kaya talaga ang dahilan bakit po niya hinahayaan o bakit po niya pinahihintulutan na tila kasi syempre sa ating panuntunan, nahuhuli ang Panginoon. Pero bakit nga po kaya nagaganap po ito sa ating mga buhay? Now, simulan po natin ang talakayan sa isang napakagandang talata na maganda po bilang mananampalataya, magkaroon tayo ng mabuting perspektibo ugnay dito. At maganda pong premise po natin ito sa ating mga pag-uusapan. Sabi po Romans 8:32, He who did not spare His own Son,
but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? So ano po kaya talaga ang nais pong ipahatid sa atin at nais pong ipabatid sa atin ng napakagandang passage na ito? Once again, it's found in Romans 8:32. Now, ito po yung sagot. At mas maganda po, magkaroon tayo ng magandang perspektibo at magkaroon tayo ng maayos na pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos. Na sabi po ng talata, once again, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? So, ang sagot po dito ay ganito. If God has given us His best, sino ba ang best ng ating Diyos? Of course, His begotten Son, His only begotten Son, who is Jesus Himself. Kung binigay niya po sa atin si Yesu Cristo, which of course, I believe, siya po ang ating eternal na pangangailangan, na siya pong may tanging kakayahan para iligtas po tayo at bigyan po ng lunas sa ating mga katanungan, ating mga pangangailangan. Eternally, speaking. Now, sa tingin mo, hindi ba ipagkakalob sa iyo ng Diyos o ipagkakait ba sa iyo ng Diyos sa mga temporal mong pangangailangan sa araw-araw? Of course not. Kung ibinigay nga po niya sa inyo ang pinaka-importante, ang pinakamahalaga para sa ating buhay, bakit kakait sa atin ng Diyos yung mga simpleng mga bagay na pangangailangan po natin sa bawat araw? Di po ba? It makes sense. Wow! So maganda magsimula po tayo sa katotohanan na ang puso po ng Diyos talaga ay naisin lamang po na ihatid sa atin ng mga mabubuti at sakdal na mga bagay na sadyang magpupuno po ng kagalahan at kapahingahan sa ating mga buhay. Sabi nga po ng Biblia, it is God's pleasure to give you His kingdom. Wow! So kagalahan ng Diyos na ibigay sa atin ng kanyang kaharian. Ano po bang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay walang nagkukulang, walang kalungkutan. Yun po kaharian ng Diyos, and it is God's pleasure to give us the kingdom. So maganda po na sinisimulan po natin ang pag-uusap na ito na nagkakaroon po tayo ng malinaw na pagkakilala sa Diyos that He wants the best for you. Come on, church, pakilagay po sa ating comment section. God wants the best for me. That is the truth. Kasi, ang kalikasan po ng Diyos ay pawang ibigay po sa atin ang mga bagay na mabubuti at sakdal na kaloob. Now, yung pong bagay na mabubuti, ito po inilalaan niya, isipin mo gaano kabuti ang Diyos sa mga taong wala pang relasyon sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Pero, yung mga bagay ng mga sakdal na kaloob, ito po ay laan niya sa kanyang mga minamahal na anak. Ibig sabihin tayo po mga nakipagrelasyon na at nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wow! So talagang iba talaga ang Diyos, Kahit na hindi tinatangkilik ng tao ang Diyos, pero naisin pa rin po ng Diyos, kalikasan niya na ibigay kahit po sa mga taong ayaw makipagrelasyon sa Kanya, yung mga bagay na mabubuti. At bilang patunay, narito po ang sinasabi ng James chapter 1 verse 17. Every good thing dito ay para po sa mga unbelievers, mga taong hindi kinikilala ang Diyos at ang kanyang bugtong na anak. Pero still, ang puso niya ay magbigay ng mabubuting bagay. And every perfect gift is from above. Yung perfect gift, ito po yung mga sakdal na kaloob ay para sa atin. Wow, talaga namang napaka-espesyal mo because as a child of God, we are greatly blessed and highly favored before God. Dahil tayo po ay in Christ Jesus. Amen. Tuloy po natin ang pagbabasa. It comes down from the Father of lights, the Creator and Sustainer of the heavens, in whom there is no variation, no rising or setting or shadow cast by His turning, for He is perfect and never changes. Amen and amen. So, ibig sabihin, hindi po nagbabago talaga ang Diyos. Di po ba sabi ng Hebrews 13:8, for Jesus is the same yesterday, today, and forever. So ito po ang kalikasan ng Diyos talaga. Na siya po ay sadyang napakabuti. At pakatandaan po natin na kung meron man pong masama, hindi po ang Diyos yun. Ang masama po talaga ay ang kalaban ng Diyos. Kalaban ng tao. Sino po siya? Ang dyablo. Satan himself. Dahil siya po ang naghahangad ng mga bagay na masasama sa tao. Hindi po ang Diyos. So dapat talaga, merong distinction, dapat malinaw sa atin. Kasi pangkaraniwan, pag merong nangyayaring masama sa ating mga buhay, ay hindi man natin tahasang sinisisi ang Diyos. Pero pag nagpipray tayo, pag may mga problema dumaraan sa ating mga buhay, ang panalangin ng karamihan sa atin
O Panginoon, ba't mo pinahintulutan ito? Sa katotohanan, hindi naman po talaga ang Diyos ang nasa likod ng mga masasamang bagay sa ating mga buhay. Now, para mas maintindihan po natin ang ating mga pinag-uusapan, ganito lang kasimple. If it's bad, it's from the devil. But if it's good, it's from God. Ganun lang kasimple. Ito po yung pinapatutuhanan sa atin ng John 10 verse 10. The thief, referring to Satan, the devil, comes only in order to steal and kill and destroy. So ito po yung kanyang job description. Anything na nananakawan kayo ng galak, anything na namamatay ang inyong kagalakan o ang inyong puso, ang inyong pag-asa at nawawasak po ang inyong buhay, ang nasa likod po nito, ang diablo. Dapat malinaw yan, ha? Tuloy po natin ang pagbasa. Sabi ni Jesus, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. So ang puso ng Panginoon, He wants the best for you. Kaya po talagang busugin natin ating mga isipan bilang pagsisimula sa ating mga pinag-uusapan. Maganda po yung ating premise ay alam natin na ang Diyos po ang kanyang kalikasan ay pawang mabubuti lamang po. Ang naisin po niyang ipagkaloob sa mga unbelievers, isipin mo, ganito kabuti ang Diyos. And of course, mga sakdal na kaloob para po sa ating kanyang mga anak. So maging malinaw po sa atin ang mga katotohanan ito. Hindi po magbibigay ng masama ang Diyos. Dahil wala po sa kanyang bokabularyo ang salitang kasamaan. Dahil namumuhay po siya sa kasamaan. Psalm chapter 5 verse 4 tells us, For you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. So I pray na habang atin pong itinatayo ang pundasyon na ito, na magkaroon tayo at magkaisa po tayo sa katotohanan, hindi lang basta kaisipan na ang Diyos po ay sadyang mabuti at likas po sa Kanya ang pusong mapagmahal para sa atin pong Kanya mga nilalang. Kahit sa mga taong hindi po siya kinikilala bilang Diyos at sa mga taong kinikilala ang Kanyang bugtong na anak, sadyang napakabuti po ang layunin ng Diyos sa lahat ng tao. At kung meron man po naghahangad ng kasamaan, hindi po iyon ng Diyos. Ito po ay si Satanas. Because once again, sabi ng John 10 verse 10a, the thief does not come, referring to Satan of course, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. So ito po yung kanyang job description noon pa man. Hanggang sa ngayon, kung inyo pong babalik-balikan ng kasaysayan. So I pray na naging malinaw po sa atin ang ating pagsisimula. Marahil, kayo po sa ngayon ay nahaharap sa mga pagsubok sa buhay na ito, pero maintindihan po natin, umpisa pa lang, na talagang wala po sa likod ng mga masasamang bagay ang Diyos. At hindi po kayo pwedeng ilagay ng Diyos sa mga problema, dahil hindi po pwedeng maglagay ng problema ang Diyos sa inyong mga buhay. Kasi po, ang ginagawa ng Diyos sa atin, hindi tayo binibigyan ng problema. Na pangkaraniwang paniniwala ng maraming tao, kasama ng ilan sa mga mananampalataya, nakakalungkot. Ngayon, uli po hindi po pwede magbigay ng problema ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil po ang kalikasan ng Diyos, ang puso ng Diyos, ay hindi magbigay ng problema, kundi siya po ay laging nagbibigay ng solusyon. Kaya nga po yung ating programa ay solution. Dahil sa pamagitan po ng ating Bible study, nauunawaan po natin ang puso ng Diyos. Na dalayan ko po sa gabing ito ay maitatag po sa ating mga buhay na kailanman wala po sa bokabularyo ng Diyos na magbigay po siya ng problema. Mga kapatid, bagkus siya po ay nagbibigay ng solusyon. Now, kung hindi po ang Diyos na nagbibigay ng problema sa akin, Brother Laverne, kanino nanggagaling ang problema? Magandang tanong po yan. Now, kung kayo po ay kasama ko at matagal na pong sumusubaybay sa ating Bible study online, alam niyo na po yung sagot. Pero para po sa mga baguhan nating kasama, gusto ko lamang pong balikan ang ating mga kasagutan po dito. Na syempre pa, ito po ay nagmumula pa rin po sa salita ng Panginoon. Hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos, bagkus siya po ay nagbibigay ng solusyon. Now, bakit po tayo nagkakaroon ng problema? Magandang tanong po ito. Una, ito po ay bunga ng ating mga maling pagpapasya. So, ang may kasalanan tayo, hindi po ang Diyos. Ikalawa, because we still live in this fallen world, may mga tao pong, of course, hindi naman natin mapiplease ang lahat ng tao at may mga taong, may ilan na hindi po natutuwa sa atin, kinakasangkapan po sila para gumawa ng mga kabuktutan, ng mga kalokohan, ng hindi mabubuting bagay laban sa atin. Kaya nakakaranas po tayo ng mga problema sa buhay. Ikatlo, since tayo po ay mahal na mahal ng Diyos, alam po ng dyablo yun. At dahil doon,
Tayo po ay nilikha ng Diyos sa wangis niya at sa kanyang larawan, galit na galit po ang diablo sa atin. Kasi, bakit? Galit din po ang diablo sa Diyos. Para po makaganti ang diablo sa Diyos, sasaktan niya yung mga minamahal ng Diyos. Kasi alam niya, mahal na mahal tayo ng Diyos. So ito po ang nangyayari sa atin. Kaya po importante na maintindihan natin ang mga bagay na ito. Kaya po, gusto ng Diyos ikaw ay maligtas para meron po siyang dahilan at meron siyang karapatan na iligtas ka sa napakasamang balahin ng diablo laban sa atin. Now, ito po magandang balita. Sa kabila po ng mga problema ating kinakaharap, marahil ito po ay dulot ng kalokohan ng ibang tao, mga scammers, niloloko tayo at napapahamak tayo. Ikalawa, dahil sa mga nasa likod ng ating mga problema, ang diablo mismo, o kaya naman mali nating pagpapasya, pero ang mabuting balita po dito, nandito pa rin, nariyan pa rin ang Diyos para tayo po ay tulungan. At kahit na kayo po ang may pagkakamali, kahit kayo po ang dahilan kung ba't kayo nasuong sa problemang yan, hindi po kayo kukondinahin ng Panginoon. Bagkus, yung mga problemang ito po, bagaman kayo po ay nasa masamang pangyayari, gagamitin pa rin po ito ng Diyos para sa ating ikabubuti. Now, let me give you Romans chapter 8, verse 28 bilang patunay. Ito po ang sinasabi ng talata, mga kaibigan. Muli po, nalagay ka na sa masamang pangyayari, pero gagamitin pa rin po ito ng Diyos para sa ating ikabubuti. And we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan for good for those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Saan ka makakakita ng katulad niya, ng kagaya niya? Isipin mo, pagpalagay na po natin tayo yung nagkamali. Tayo may kagagawan. Pero hindi po kayo hahatulan o kukundanihin ng Diyos. Bagkos, o dinando ka na sa gitna ng masamang pangyayari, gagamitin po iyon ng Diyos para sa ating ikabubuti. Wow! Kaya po, ang Diyos po ay sadyang walang katulad. Sabi nga po ng isang kanta, halimbawa, meron po mga bagay na hindi po nangyayari sa inyong mga balakin. Pakiwari mo, nagsarado ang langit para sa inyo. Pero hindi po totoo yun. Actually, pag meron po kayo mga ipinapanalangin ng mga bagay-bagay, hindi po ito nangyari. Nagsasara po ang ilang pintuan ng mga opportunities. But, sabi nga po ng isang awiting kasama sa the Dreamer musical, when God closed a door, He then opens windows. Bakit? Kasi mas marami pong windows kaysa doors. Amen. So, hindi po tapos ang buhay, hindi po natatapos ang buhay kapag nagsasarado ang mga pintuan. Kasi mayroon pong mas magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. For example, ito po yung personal testimony ko po. When my contract ended with my previous job sa isang broadcast company, akala ko katapusan na po ng aking ministeryo. Sabi ko, Lord, tinawag mo ako magpastor, mag-evangelize na yung salita, pero natapos na yung aking kontrata. And then, sabi ko, Lord, bahala na po kayo sa akin. Yun pala, inihahanda ako ng Panginoon para sa mas malawak na gawain po dito sa Facebook Live. Nagkaroon po tayo ng Solution Ministry, Solution with Laverne Ducot. Ito po yung ating Bible study online. Pero sa totoo lang, hindi lamang po pala ang naisin ng Diyos na manatili tayo sa isang Bible study online. Ngayon, naitatag pa yun, nakapagtayo pa ng isang sambahan, Solution Grace Church. Hindi po natapos ang pagtatayo po ng Panginoon ng sambahan sa Las Piñas. Ito po ay namunga pa sa Caloocan. Yun po yung Solution Grace Church Caloocan. Mahigit 1 taon na po ang ministeryong ito. So nakita nyo kung paano po kumilos ang Panginoon. Akala mo nagsara ang pintuan na po, Pero nung nagbukas ang mga bintana, bakit bintana? Mas marami po kasing bintana kaysa pintuan. So kapag nagsara po ang mga pintuan o pintuan sa inyong mga buhay, asahan po ninyo, maraming mga bintana ang magbubukas para po sa inyo. Ibig sabihin, marami pong opportunities na gagawin ng Diyos para sa inyong buhay dahil alam niya, gagamitin ka niya for the advancement of His kingdom. Amen and amen. So indeed, when God closes a door, He opens windows. At mas marami po ang windows sa door. So to be honest, noong mga panahong yon, medyo kinabahan po talaga ako sa mga nangyari sa aming buhay dahil bilang ama ng tahanan, isa po ito sa mga trabaho ko. Noong panahon yun kasi, associate pastor po ako ng isang church pa
hindi pa ako full-time pastor. Nawalan ako ng trabaho dun sa akin pong broadcast ministry. So sabi ko sa Panginoon, Lord, ano na po ang kahihinatnan na aming buhay? Meron po akong 2 anak. Siyempre, sila po ay nag-aaral at kinakailangan po bilang ama ng tahanan, tayo po ay maging daluyan ng Panginoon ng kanyang biyaya para magpatuloy po ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral at siyempre mapunan din po yung ating mga pang-araw-araw na pangailangan sa aming pamilya. And then, nung tinanong ko ang Panginoon, Lord, saan po kaya dadalhin ang aking buhay? Alam niyo po, nung araw kasi, to be honest, bilang estudyante, naghahangad talaga naman tayo. Ako po, bilang graduate ng mass communication, ang akin pong major ay journalism. So gusto ko talagang makapasok noon sa isang malaking network, sa isang, actually, hindi pumasok sa akin ng dyaryo. Gusto ko talaga sa isang broadcast network. Pero hindi nangyari. So sabi ko, Lord, bakit ang dami kong reklamo nung araw? Bakit ako napunta dito? Ba't ito yung trabaho ko? Hindi masyadong umuusbong ako sa aking karera. Pero yun pala, kaya ako nilagay ng Diyos sa radyo sa isang ministeryo, yun pala hinihahanda na ako ng Panginoon. Ang dami kong tanong noong araw, parang sabi ko, Lord, parang ang bagal ng usad ko sa buhay. Yun pala, to make the long story short, inihahanda ka na ng Panginoon sa kanyang magandang plano. At hindi ko po talaga inasahan na ako po ay magpapastor. Akala ko po ako ay magsisilbi lang na taga-suporta ng mga pastor sa kanilang ministeryo. Pero kagulat-gulat po at kamangha-mangha pong ginawa ng Panginoon dahil buong pamilya po kami na ginagamit ng Panginoon para po sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At talaga naman pong nakikita ko po ang aking sarili, natutuwa, nag-i-enjoy po kami sa ministeryo ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At bakit po kaya nangyari po yan? Because sabi po in Romans chapter 5, verses 1 until 2. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 2, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. So as grace receivers, indeed, meron tayong access po sa favor ng Panginoon. So wala tayong dapat ikapangamba kung ang meron man po tayo nakikita na sisipat na parang hindi nangyayari yung mga balakin natin. Parang seemingly nagsasarado yung mga opportunities, mga pintuan. Pero since meron tayong access sa biyaya ng Panginoon, pakaasahan po natin. Ito po ay ikalawa nating punto na dapat isa sa alang-alang. Huwag po kayong mabawalan ng pag-asa. Kapag nagsarado po yung door of opportunity, maraming magbubukas ng mga bintana ng mga oportunidad. Amen. Kasi nga po, bilang mga grace receivers, tayo po nasa ilalim ng biyaya. Talaga naman po meron tayong easy access po sa biyaya ng Panginoon. At marami pong benefits talaga ang mga anak ng Diyos, especially itong mga anak niyang nagpapasailalim sa kanyang biyaya. Dahil tayo po, naniniwala tayo sa diyang wala tayong kakayahan. At naniniwala tayo that God's mighty power ay dumadaloy sa ating mga weaknesses. Amen. His strength, God's strength is made perfect in our weaknesses. Kaya po ang mayamang biyaya ng Diyos ay sadyang damang-dama po sa ating mga buhay. At isa pang bagay, ito po ang dapat natin isaalang-alang. Dapat confident po tayo na whenever we pray, hindi po kayo nagbibeg, hindi kayo nagmamakaawa sa Diyos. Oh Lord, please, ibalato mo na sa akin to. Hindi po yan ang pananalangin ng isang tunay na mananampalataya. Kasi bilang mananampalataya, kaya nga po meron tayong easy access sa kanyang biyaya. Dahil tayo po yung nakipag-isa kay Kristo. So bilang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo po sa harapan ng Diyos. Whether you believe it or not, but this is the truth. Tayo po ay pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. At bilang mga pinaging matuwid sa harapan ng Diyos, alam niyo po ba, sabi po ng Santiago 5:16, ang mga panalangin po ng mga matutuwid o ang mga panalangin ng matuwid na tao, gaya mo at gaya ko, ay pinapakinggan ng Diyos. Amen. So ang confidence po natin hindi po sa ating katwiran. Ang confidence po natin ay dahil po sa katwiran na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga po yung confidence natin, whenever we pray, ano po yung sinasabi natin sa dulong bahagi ng ating pananalangin? Lord, we ask this in Jesus' name. Amen. Bakit? Kasi naniniwala ka, matuwid ka, pinaging matuwid ka ng Diyos, and that's why pinapakinggan ng Diyos ay yung panalangin. James chapter 5 verse 16 tells us the effective
fervent prayer of a righteous man avails much. So hindi po uso sa atin yung nagmamakaawa. Kasi pag nakita ni Satanas na kayo po yung nagmamakaawa, ibig sabihin, pinapakita mo sa kanya, hindi mo kilala ang Diyos na iyong sinasamba. Naging vulnerable po kayo sa kanyang mga masasamang kaisipan. Kasi nakikita kanya, kulang to sa kaalaman ng Biblia. Hindi ito maalam sa Ebanghelyo. So, pwede po niya kayong banatan, pwede niya kayong maging biktima, at nang sa gayon, hindi po kayo magtagumpay sa buhay na ito. Now, simulan na po natin, this time, at sagutin na po natin isa-isa. Kung bakit nga ba, sa pakiwari natin, ay tila nadidelay po ang ating Panginoon sa kanyang mga pagkilos, aksyon, at pagtugon sa ating mga panalangin, marahil, o yung mga naisin natin sa buhay, bakit tila hindi po nagaganap kaagad-agad. At marami po sa atin ang nadidisappoint. Pero kapatid, kung kayo po isa sa mga nadidisappoint sa mga pagkakataong ito, alam niyo po, para sa inyo po talaga ang mensahe ito. So simulan na po natin. So once again, let's go back to our question. Ano nga kaya ang dahilan ng Panginoon at tila nadidelay siya sa kanyang mga pagkilos at aksyon? Ano sa palagay mo? Alam niyo po, sa panahon natin sa ngayon, I would consider these days, nasa last days na po tayo, no? Sa komunidad po ng mga ebangheliko, alam niyo po ba sa panahon natin sa ngayon, pinagtatalunan na po ng marami evangelical Christians ang issue tungkol sa rapture. Dahil marami na po sa ating komunidad ang tila hindi na po naniniwala sa rapture. Dahil ayon po sa kanila, sa tagal na kanilang pinaghintay, ito nga kamakailan lang may nagsabi na September 23 ang rapture. Meron pong talaga namang nangungutian na naman kasi sa totoo lang, sana nga hindi natin pwedeng malaman kung kailan po ito. Ako, I believe hindi natin alam ang eksaktong araw, eksaktong date, but bilang mga mananampalataya, mararamdaman mo po iyon. Sabi ng Biblia, wala nakakaalam kundi ang Ama lamang sa langit. Pero sa kabila po nito, ay yun nga po, ginagawa po ng ibang mga nasa evangelical community natin, hindi na po sila naniniwala sa rapture. At dahil dito, ay nangungutya na po sila, isa na po sila sa mga nangungutya dahil hindi na po nila pinaniniwalaan ang rapture o yung muling pagbabalik ng Panginoon para sa kanyang mga naniniwala sa kanyang church. So dito po tuloy, marami po sa ating mga sa evangelical community ay kinukutya na po ang katuroang ito at ginagawa na po itong katatawanan sa kanilang mga pulpito and even po sa kanilang mga social media accounts. Pero ang nakakatawa lang dito, hindi po yata sila aware that they are fulfilling the prophecies of 2 Peter chapter 3 verses 3 until 4. Ang husay ng Biblia. So basahin po natin ang mga talatang ito. Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, where's the promise of His coming? See, ito po yung sinasabi nila dahil siguro pagod na sila, kaaantay. Kasi dapat talaga ay inaantay natin ng Panginoon. Huwag kayong mapapagod. Tuloy po natin ang pagbabasa. Where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. So, ang mga tawag po sa kanila, ito po yung mga scoffers, mga nangungutya. Ginagawa pong katatawanan tayo na naniniwala sa rapture. Ako po, ang church po natin, we strongly believe in the rapture of the church. This will happen anytime soon. Imminent event po ito. Pwede ngayon, pagkatapos po nitong ating programa or habang nagpo-programa ako, it's an imminent event. So, ang church po ng Solution Grace Church ay naniniwala po tayo that rapture will take place anytime soon. So, hindi po tayo kabilang sa mga scoffers. Kasi itong mga scoffers na ito, na nangungutya po sa atin, okay lang yun. Huwag niyo po silang papatulan. Kasi mukhang hindi po sila aware na they are fulfilling the prophecies of 2 Peter chapter 3, verses 3 to 4. Ang ganda, no? So ano po kaya ang dahilan ng Panginoon? Bakit po kaya tila nadidelay po ang kanyang muling pagbabalik? At ito rin po yung sagot natin sa ating katanungan. Why does God allow delays? So alamin po natin yung first sagot sa ating katanungan. So reasons why God allowed delays. Balikan po natin yung 2 Peter chapter 3, verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, the first answer is this. Reasons why God allows delays. Number one, because He doesn't want that any should perish.
That's the first reason. Ayaw po niya na isa man ay mapahamak. Dahil mahal na mahal nga po ng Diyos ang tao. Kahit po yung mga unbelievers. Pansinin nyo kanina pinag-usapan natin, James chapter 1:17, yung mga mabubuting bagay, inilalaan pa rin po ito ng Diyos sa kanila. Because God doesn't want that any should perish. 2 Peter chapter 3 verse 9a. Muli po, balikan natin talatang ito. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish. So that's number one. Now, reasons why God allows delays. Number two, that all should come to repentance. Kung meron man pong binabagay yung phrase na sana all, ito po yung puso ng Diyos. Ang puso niya, sana lahat maligtas. Ganyan po kabuti ang Diyos. Pero syempre, hindi po niya pwedeng i-manipulate ang tao. Bagaman gusto niya lahat maligtas, meron pong free will ang tao, may free choice. Hindi po niya pwedeng i-manipulate ang tao. Nandyan po ang puso ng Diyos, pero gumagawa po siya ng paraan para makapakinig po ang mga tao at sila po ay magkaroon po ng repentance. Pag sinabing repentance, change of mind. Sa wikang Griego, ito po ay metanoia, pagpapalit ng isipan. Ito po ang puso niya. 2 Peter chapter 3 verse 9b, yung second part, but that all should come to repentance. So, ang atin po mapagmahal na Diyos na Ama sa Langit is giving us more time to share the gospel. So tayo po mga mananampalataya, tayo po mga anak niya, ay naisin po niya na maging sensitive po tayo. And I believe, bilang mga mananampalataya, pansinin niyo po kayo po nasa biyaya, malinaw sa atin ang mensahe ng Ebanghelyo. Pansinin niyo, hindi na po kayo tinutulak ng inyong mga pastor. Sa amin pong church, hindi ko na tinutulak yung aming mga miyembro na mag-evangelize. Nagiging natural na po ito sa kanila. Sa mga taong meron pong napahayagan ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi napakaganda po ng Ebanghelyo. And then, once again, as I have said kanina, the Lord is giving us more time para makapagbahagi pa ng Ebanghelyo. Nang sa gayon, maligtas din po yung ating mga mahal sa buhay. At samantalahin po natin ang mga pagkakataong ito dahil nga po sabi ng Biblia, ngayon na ang araw ng kaligtasan. So kaibigan, kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoon, wag na po kayong magpatumpik-tumpik. Wag niyo nang sabihin, ako bukas na lang, o kaya sa isang taon na lang. Hindi po. Dahil sabi po ng 2 Corinthians 6 verse 2b, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So, wag na po tayong magpatumpik-tumpik. Ang lalim ng Tagalog ko. Now, once again, balikan po natin yung pinag-usapan natin kanina kung bakit maraming mga scoffers. Kung kayo po isa sa mga scoffers na nangungutya na wala namang rapture dyan Alam nyo kaibigan, God is delaying the rapture. I believe, so that more and more people are going to hear the gospel of grace. At kapag ito po inapakinggan po nila, and then they will believe it, and then when they believe it, sila po itatawag sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo, kung kayo po itatawag sa pangalan ng Panginoon, hindi po kayo bibiguin ng Panginoon. Kayo po ay kanyang ililigtas. Romans chapter 10 verse 13. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Amen. So mga kapatid, we still have time pero limited na nga po kasi paikli na ng paikli. And I believe, nalalapit na po talaga ang rapture of the church. Amen. I'll be giving you two more answers. Let's learn from the seventh sign in the Gospel of John. Meron pong mga kapahayagan po dito sa tagpo sa mga buhay nila Marta, Maria, Lazarus at saka of course ang ating Panginoon Hesukristo na meron pong matibay dito at nakakatuwa pong kapahayagan kung bakit po tila dinidelay ng Panginoon ang kanyang pag-aksyon sa ating mga hinahanap na tugon. So meron pong magandang revelation po dito na gusto ko pong ibigay sa inyo. Bakit kaya dinidelay? Actually dito makikita natin talagang sinadya ng Panginoon Hesukristo na i-delay na siya po ay pumunta sa lugar na kung saan naroon po si Lazarus at siya po ay mula sa kanyang karamdaman ay hindi po kaagad-agad pumunta ang Panginoon. At ito po ay hinayaan niya hanggang sa kanyang kamatayan. Doon pa lamang siya pumunta after 4 days sa kanyang tomb. So basahin po natin mga tagpong ito in John chapter 11 verses 4 to 6. When Jesus heard that, he said, ano po yung napakinggan niya? When Jesus heard that, na may sakit po si Lazarus, ibinalita po ito sa kanya. Jesus said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Verse 5, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.
So when he heard that yung he po dito, it was Lazarus, that Lazarus was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. So nung nalaman po niya may sakit pa, o may sakit po itong si Lazarus, nanatili pa po si Jesus for 2 more days sa kanyang kinalulugaran. Hindi po siya kaagad umalis. So makikita po natin sa tagpong ito, sinadya po ng Panginoon talaga na ma-delay. Of course, sa estimasyon po ng mga tao. Kasi di ba, kasabi dito ni Martha, Lord, sana kung dumating ka lang, hindi mamamatay ang kapatid ko. At ano sabi ni Jesus? I am the resurrection and the life. Sabi ni Martha, naniniwala po ako na bubuhayin muli si Lazarus sa huling panahon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi po eh. Hindi po umaayon si Martha dun sa itinugon ng Panginoon. Now, balikan po natin ha. Still, I've got 2 more answers for you. Why does God allow delays? Bakit po hinahayaan ng Diyos na ma-delay po ang kanyang pag-aksyon? At dito nga po, nabasa natin na sadyang sinadyaan ng Panginoong Jesus na siya po ay ma-delay. Dahil he stayed 2 more days, nagbigay pa siya ng 2 more days sa kanyang kinalalagyan bago po siya tumungo sa kinaroroonan na libingan ni Lazarus. So marinaw po ito This is John chapter 11 verse 6 nung binasa natin. So napansin niyo po ba? Nung binasa natin kanina that Jesus stayed 2 more days in the place where he was. So hindi po siya kaagad-agad pumunta. Nung nabalitaan niya, ibig sabihin, when we pray to God, nadidinig po niya kaagad yan. Now, tila parang, bakit ganun? Parang hindi dumarating sa akin yung tugon ng Panginoon. Alamin natin ang dahilan this time. So ready na po ba kayo? So let's go back to John chapter 11 verse 6. So when Jesus heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Now, this is the question. Why did Jesus delay his coming? And why did he stay 2 more days in the place where he was? Bakit ganon? Bakit, Lord, hindi ka kaagad pumunta? Ay di sana, hindi na namatay si Lazarus. Diba? Pwede tayong tumugon at sumang-ayon sa sinabi ni Martha. Now, tingnan po natin. Ito yung gaya ng pangako sa inyo, I'll be giving you 2 more reasons why God allows delays. Number 3, ito po yung third reason natin, that Jesus may be glorified through it. So, dito po ang layunin po ng Diyos ay para po mabigyan po ng kalwalhatian ang ating Panginoong Hesukristo. So, that's number 3. John 11 verse 4, that the Son of God may be glorified through it. And then yung number 4, reason natin, ito po yung pinakadahilan ng mga dahilan. Bakit idinidelay ng Diyos ang kanyang pag-aksyon? Alamin nyo na po natin at I'm so sure mai-in love po kayo sa napakagandang sagot ng ating pinag-uusapan ng ating Panginoon. So ito yung pinag-uugatan kung bakit po tila nagdi-delay ang Panginoon sa kanyang pagkilos at pag-aksyon. Nababasa po natin, let's go back to John chapter 11 verses 5 to 6. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Now, nakuha niyo po ba yung dahilan? Bakit po siya nanatili pa 2 more days in the place where he was? Because sabi po ng verse 5 ng chapter 11 ng John, because he loved Martha, Mary, and Lazarus. So, ito po yung ating fourth answer. Why God allows delays? Because Jesus loves us. Wow! Yun ang dahilan. Mahal niya tayo. Meron kasi mga bagay na minsan tayo po ay nauuna, di ba? Parang feeling natin, dapat agapan na to. Pero hindi po sumasang-ayon sa plano ng Diyos. Ayaw po niya tayong mapahamak. Ayaw po niya tayong masuong sa problema. So, inaalaw po, sinasadya ng Panginoon, at dito po sa kwentong ito ng John chapter 11, verse 6, sinadya po niya, bagaman narinig po niya na may sakit si Lazarus, hindi po siya kaagad dumating. Ang dahilan, dahil mahal niya po tayo. Mahal niya po si Martha, si Mary, at saka si Lazarus. So, paano natin ilalapat po ito sa ating mga buhay? Marahil kayo po ay maraming what ifs. Sayang, Panginoon, kung dumating po kayo. Sayang kung, Lord, binigay mo lang sa akin yung pera at nabili ko na sana itong property nito. Sayang, Lord, kung sinunod mo lang yung gusto ko mangyari. Sayang. Alam niyo po, meron kaming mga ganitong nangyari sa aming mga buhay. No? Nang minsan, alam ko po, ito po yung naibahagi ko na sa ating programa, pero ito po isa sa pinakamalapit sa aking puso. Or dito muna ako. Marami po ako mga panalangin nung araw. Sabi ko, mga what ifs. Sabi ko, Lord,
kung sana lang pinakinggan mo yung panalangin kong yon, sana hindi na ako nasuong sa problema ito. Pero pag paglaon ng panahon, I've come to realize, buti na lang Panginoon, hindi mo pinakinggan yung panalangin ko, or buti na lang dinelay mo yung sagot mo sa akin. Dahil kung nasunod po yung gusto ko, napahamak na ako. At marami pong pagkakataon sa ating buhay na alam ko po, sasang-ayon kayo sa akin, na buti na lang sinasabi mo sa Panginoon, buti na lang Lord, hindi po ninyo sinagot na aking panalangin dahil buti na lang na-delay. Dahil mas maganda po yung plano ng Diyos para sa atin. Now, ito na po yung kwento ko. Na kinuwento ko na to before, and I pray na maging kapupulutan po ninyo ng encouragement, ng aral, ng kapahayagan, na minsan po kami ay nakakita ni Kuya Aves, ang atin pong musical director sa Solution Worship, ang aking anak. Nakakita po kami dahil naghahanap kami noon, kalilipat lang namin, o palipat pa lang kami sa ating church dito sa may Tia Maria Sarao Building. So naghahanap kami ng mura para po sa ating sound system. At nakakita kami online. Murang-mura, second hand. Pre-love na mixer. Diba? Digital mixer. 25,000. Talaga po napakamura. Now, sabi po nung buyer, mauna na lang po. Siyempre, alam mo na may mga buyer talaga. No? Tama ba? Hindi, kami yung buyer, yung seller, I should say. So talaga namang kami, at first glance na ko, sabi ko, sayang, best, maganda na rin ito. Ganyan din po yung puso ni Aves. Yan, nagpipray kami sa Panginoon, Lord, wala po kaming sapat na pera. At tila nadidelay po yung pagdating ng pera namin para pambili dito. Hindi sumasapat kasi sinasabi namin kay Mrs. at sa ating nasa Treasury Department. Wala pa po dumarating na pera. So kami ni Aves, to be honest, ako rin po. Sabi ko, Lord, sana mabili namin ito. Di ba, propensity natin mga tao. No? Lord, sana ganun din po si Aves. And then, hindi po dumating talaga yung sapat na budget kasi syempre bilang mga katiwala ng Panginoon sa kanyang salapi, hindi po kami pwedeng maglabas lang ng pera. Dapat talaga yung tama lang sa panahon, tama lang sa budget. So hindi po talaga dumating yung tamang budget for that mixer. Hinayang na hinayang kami ni Kuya Aves. Nalulupay-pay kami. Pero sabi ko sa kanya, anak, kung nagsasara mga pintuan ng mga opportunity, merong magbubukas na mga bintana ng mas magaganda pang opportunity sa ating buhay. And of course, it happened. Buti na lang. Alam niyo po, una sa lahat, buti na lang na-delay po yung pagdating ng pera. At hindi po namin nabili. Alam niyo kung bakit? Scammer po yung nagbebenta. Di sana nawala ng parang bula yung pera namin. So talagang praise God, mapapa-hallelujah ka. Lord, thank you. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-pray din po kami. Lord, sabi namin, bagaman masakit, to be honest, ako'y nanghihinayang, bagaman masakit po ito para sa amin, pero thy will be done. So yun nga po nangyari. And nagpasalamat pa kami sa Panginoon. Lord, thank you. Dinigtas mo kami sa scammer. At naligtas din po yung pera na ipinagkatiwala mo sa amin. Ayaw namin mangyari yun. Ikalawa, ito maganda. Sa tamang panahon, meron na po palang inilaan ng Panginoon at meron siyang gagamitin para mas malaki pa doon sa aming inaasahan na pambili ng digital mixer. At nakabili kami ng brand new sa biyaya po ng Panginoon. Wow, praise God po talaga. So ang Diyos po, ang ating Panginoon, talagang sakto sa anumang pagkakataon at panahon. Hindi po siya na uuna, hindi po siya nalilate. Wow, ang galing ng Panginoon, no? So kung pagtitiwalaan po natin siya, talagang sakto po siya sa anumang panahon at pagkakataon na ating buhay. At marirealize pa natin, buti na lang Panginoon na delay. So ibig sabihin, siguro sa kasalukuyang kilalalagyan mo sa ngayon, nanghihinayang ka, nanlulupay-pay ka, pero marami na pong pagkakataon sa ating mga buhay-buhay. Balik-balikan po natin na kung susundin po natin ating mga kalooban, sasablay at sasablay tayo. Pero kung tayo po'y aasa sa panahon at pagkakataon ng Panginoon, siya po ay sadyang sakto sa lahat ng panahon. Hindi po siya nauuna, hindi rin po siya nahuhuli. Sakto. Pakilagay po sa ating comment section, ang Diyos po ay sakto sa kanyang panahon. Amen and amen. So yun po, naibigay ko sa inyo yung 4 na dahilan kung bakit po tila nadidelay po ang Panginoon sa kanyang pagkilos at pag-aksyon. So bilang pagtatapos, balikan na po natin yung ating katanungan. Ano nga kaya ang dahilan ng Panginoon na tila nadidelay siya sa kanyang mga pagkilos at aksyon? Ano na sa inyong mga palapalagay? So ito po yung ating solution. Ang mabuting balita po na ating mapanghahawakan ay sadyang ang pagkilos po at pagtugon at pag-aksyon ng Panginoon ay sadyang sakto sa lahat ng panahon.
at sa lahat ng pagkakataon. Muli po, hindi po siya nauuna at hindi rin po siya nahuhuli. Sakto ba? Sakto talaga. Amen. Isaiah 60 verse 22b. Basahin po natin sa Magandang Balita Biblia. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. So kapag ang Diyos po nagtakda ng panahon, makakaasa po tayo. Hindi tayo sasablay. Kasi nga po, siya po'y kumikilos sa takdang panahon. Sakto. Hindi po siya nauuna, hindi siya nahuhuli. So kung may mga delay, ito po ay maaring ayon sa ating estimasyon. Pero maniwala po tayo kapag sa kanya pong takdang panahon, hindi po tayo magkakamali at hindi po tayo sasablay. Dahil po naisin ng Diyos para sa atin ng pinakamabuti dahil ayaw po niya na tayo po'y mapahamak at ayaw po niya tayo malagay sa gusot ng buhay. Amen and amen. That's Isaiah 60 verse 22. Once again, basahin ko po ito. Maganda po ay lagi po ninyong paalalahanan ang inyong mga sarili ng talatang ito. Ako si Yahweh, na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Sundan po natin na Ecclesiastes chapter 3 verse 11a. He has made everything beautiful in its time. Amen and amen. So muli po, narito po yung 4 na dahilan kung bakit po hinahayaan ng Diyos na tila nadidelay po ang kanyang pagkilos at pag-aksyon sa ating mga buhay. Reasons why God allows delays. Number 1, because He does not want that any should perish. That's 2 Peter chapter 3 verse 9a. Number 2, that all should come to repentance. 2 Peter chapter 3 verse 9b. Number 3, that Jesus may be glorified through it. John chapter 11 verse 4. And number 4, ito po yung pinaka-dahilan ng mga dahilan. Because Jesus loves us. John chapter 11 verse 5. So yun po yung pinaka-dahilan kung bakit ayaw niya pong, o kung bakit po, I should say, nadidelay po ang kanyang mga pagkilos at pag-action because He loves you so much. Naisin po niya ang pinakamabuti para sa atin. Para hindi po tayo mapahamak, para hindi tayo maskam, para hindi po tayo manlupaypay, malungkot, mangamba, at talaga naman manghinayang sa pwedeng mawala po sa atin. Gaya po ng nangyari sa aming karanasan. So kaibigan, dalayan ko po mula po sa ating mga pinag-usapan, kung kayo po ay isa sa mga nahaharap sa problema na tila nanghihinayang, parang pakiramdam mo, Lord, bakit ganun? Bakit hindi po nangyari yung aking inaasahan? Umasa po kayo na whenever God closes a door, He will open windows of opportunity for you. Amen. Kasi mas marami po ang mga bintana kaysa sa pintuan. So, ibig sabihin, mas naisin po at umasa po kayong naisin po ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo. Pero kaibigan, hindi po ito magaganap sa inyong mga buhay kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon. Of course, mararanasan niyo po ang mga ibinibigay na mabubuting bagay para sa inyo ng Diyos dahil wala kayong relasyon sa kanyang bugtong na anak. Now, gusto niyo po bang maranasan po yung mga sakdal na kaloob galing sa Diyos? Ito po ay mararanasan ng mga taong may ugnayan at may relasyon kay Hesukristo. Pastor, anong gagawin ko para magkaroon po ng relasyon kay Hesukristo? Paano ako makikipag-isa sa bugtong na anak ng Diyos? Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So, ang gagawin po natin tonight, simple lang. Just pray this prayer with me from your heart. Amen. That's simple. So, sundan niyo po yung aking panalangin. Sabihin niyo po ito. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Sadyang walang kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At naniniwala po ako na kayo po ay nabuhay mula sa mga patay. At dahil dito, O Diyos, inaangkin ko po ang katotohanan na ako po ay malinis na, matuwid na sa iyong harapan. Salamat po sa iyong kaloob na katuwiran at buhay na walang hanggan. At maraming salamat din po, O Diyos, aking Ama, dahil ang aking pong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay at sadyang hindi na po ito mabubura kailanman. Amen at amen. So kaibigan, kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso, umasa po kayo na kayo po'y ligtas. At dahil kayo po'y ligtas, hindi lamang po pawang mabubuting bagay ang inyong mararanasan at matatanggap sa Diyos. Kasama na po dito yung mga sakdal na kaloob galing sa Diyos. Perfect gift from God. Amen and amen. At gusto ko naman pong ipanalangin this time, ikaw kaibigan, isang mananampalataya na, pero alam kong nag-uumapaw po ang inyong puso at nag-aabang kayo
ng mga bintanang bubuksan sa inyo ng Diyos. Dahil marahil isa po kayo sa mga pakiramdam nyo na pagsaraduhan ako ng pintuan eh. Pero hindi po natatapos dito ang buhay dahil meron po mas magandang plano ang Diyos sa inyong buhay. At abangan nyo po iyon. So I would like to pray for you. Pwede po ba yan? Sige po, let's pray. Aming Diyos, salamat po sa kapatid na ito. At naniniwala po ako na bagaman siguro kani-kanina lang since last night, siya po ay napapagod, nanghihinayang, naiiyak, Panginoon, dahil meron siyang ipinagpipray na matagal na sa inyo pero hindi po ito nangyari. Lord, seemingly, sa pananaw po namin, sa amin pong estimation, parang nagsara po ang pintuan ng opportunity. But, Panginoon, you allowed delays, Panginoon, because you know what's best for us. At tulungan niyo pong kapatid na ito ay sumang-ayon po at maniwala sa inyong pakay na meron po kayong naisin na mas mabubuting bagay para sa Kanya. Lord, kami po ay sinusuko namin ang aming pagtitiwala sa inyo. At kami po ay in agreement with you, believing na you know what's best for us. Kaya Panginoon, kayo po ang masunod. Lord, make it happen kung ano pong kalooban mo para sa buhay ng kapatid na ito. At siya po ay mamangha, patuloy na mamangha sa iyong mga gagawin sa kanyang buhay. Bunga ng inyong mapagpalang biyaya. Ito po ang aking panalangin. At nagpapasalamat na po kami ngayon in advance. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Maraming salamat kapatid sa inyo pong patuloy na pagsama sa akin. Dito pa rin yan sa Solution with Laverne Duhot and of course that's me. At dalangin ko po kayo po napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, pinag-aaralan. Alam niyo ako po ay hindi ko naman po may pagkakaila. Ako po ay minsan din po at maraming beses nung araw at talaga namang nalulupay-pay din dahil marami tayong mga ipinapanalangin na tila ang bagal ng tugon ng Panginoon. Pero yun pala, meron siyang mas magandang plano sa buhay natin. Yun po yung paniwalaan natin because ikaw ay anak ng Diyos. And once again, He wants the best for you. So ang gawin po natin, sumang-ayon po tayo sa kalooban ng Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I'm in agreement with you. So Lord, ano man po ang gusto niyo mangyari, make it happen. Kasi naniniwala ako, sabihin mo sa Panginoon, naniniwala ako, Lord, na mas alam mo ang mas makakabuti sa akin. Yun po ang pinakamainam na panalangin. And then, kung kayo po ay nalulupay-pay, takpan na lang po natin ito at lukuban natin ito ng maraming pag-asa. Kasi mas mainam po, abangan po natin yung mas magagandang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Gaya po ng mga nangyari sa amin. Isipin mo kung nag-settle na lamang po kami sa 25,000 na pre-loved na digital mixer. Pagpalagay mo lang hindi po scammer yung nagbibenta nun. Anong gugustuhin mo? Yung pre-loved, yung second hand, o yung bagong-bago na digital mixer? Of course, gusto ng Diyos sa inyo, bagong-bago. Kasi naisin niya na tayo po maging productive sa ating mga buhay-buhay. So, amen and amen. So, kaibigan, kung kayo po napagpala sa ating programa, please, pakishare po itong ating broadcast. Lalo tigit sa mga kaibigan po ninyo, kakilala, mga kapamilya, na talaga naman nanlulumo at nahihinayang dahil pakiramdam nila hindi pinapakinggan ng Diyos sa kanilang mga panalangin at puro delay na lang ang nangyayari sa kanilang buhay. Kaibigan, I pray na gamitin po itong episode na ito para maunawaan po natin ang puso ng Diyos. Ang puso po niya, naisin na po niya ang pinakamabubuti para sa atin. Amen and amen. At sa ngalan po ng aking buong pamilya, sa ngalan po ni Kuya Ave, sa ating technical director, ni Ate Yani, of course sa aking ibahay, si Mami Jo. Papasalamat po kami for joining us tonight at we'll see you again next Tuesday. At once again, gaya po na aking paanyaya kaninang sa ating pagsisimula, come October 19, we would like to invite you and gusto po namin makita kayo on Thursday, October 19 po, sa Papuri 25 launching concert happening at 7 in the evening sa CCF Main sa Tiendesitas po sa Pasig City. At ito po ay katatampukan ng 15 mga bagong awitin. Kabilang po yung awitin po ng Solution Worship. So makita-kita po tayo doon sa CCF Tiendesitas. Diyan po sa CCF Main at 7 in the evening para po sa Papuri 25 album launch concert. Yun po. Siguro yung tamang termino po doon. That's Thursday, October 19. So kaibigan, thank you so much for joining us tonight. At bilang pagtatapos, narito po ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!